Yo, magandang araw sa inyo mga bay, no? PBA update ulit tayo. Ayan. So, meron ditong post yung spin mga bay, no? So, meron siyang nasagap na balita. Regarding dito sa isang billionaire businessman slash sportsman na gustong mag-acquire ng stake sa isang PBA team. Kumbaga, parang gusto niya maging shareholder, ano? O parang gusto niya makakuha ng ah, parang porsyento, okay, doon sa gusto niya makakuha ng share doon sa isang PBA team na gusto niyang i-acquire, ano. So, billionaire businessman, sportsman daw 'tong mga bay, no? Pero ayon dito sa report, wala silang binanggit kung sino itong billionaire businessman, sportsman na sinasabi nila dito sa report na 'to mga bay, no? Kasi mukhang hindi pa yata sigurado, okay, na totoong mag-a-acquire tong personalidad na to. So mukhang nasagap lang nila to na chismis or parang sikreto lang muna, no, kung sino yung parang businessman na gustong mag-acquire ng PBA team, okay, ng share sa isang PBA team. So dahil dito parang naapektuhan din daw yata yung mga trade moves ng specific team na to. Okay, kung ba parang pinut on hold muna yung mga trade moves na dapat sana gagawin ng PBA team na to. Pero hindi daw muna nila yun ginawa. Hintayin daw muna nilang maka-acquire ng share itong personalidad na gustong sumali at pumasok sa isang specific na PBA team. Okay? So, parang katulad lang din daw to nung sa Iskandar family sa Phoenix, ano? Okay, na nag-acquire sila ng share sa Phoenix Fuel Masters. So, parang ganun din daw yung gagawin nito, nitong personalidad na to. And posible siguro na baka siya na din yung magpalakad ng team, ano? Kasi parang, ayun nga, pinut on hold niya yung mga trades sa team na to. So, baka gusto niyang gawing competitive, okay, or gusto yung team niya, or gusto niyang kumuha ng ayaw niyang pakawalan yung mga best player niya, baka ganun yung gusto niyang gawin. Ayan, kaya pinut on hold muna. So maraming mga nagsasabi na posibleng yung Shopee daw, yung owner ng Shopee yung posibleng tinutukoy dito sa report na to, and yung Magnolia daw yata yung target nitong businessman, sportsman na to na kumuha ng share, no? Pero mukhang hindi natin alam, no, kasi SMC hawak yung Magnolia. Marami naman nagsasabi na baka isa doon sa mga lower seeded teams, ano, yung gusto niyang pasukan ng share. Okay, investan niya. Ayan. So, kung nasa lower seed yan, baka yung mga nasa Terra Firma, Titan, or Blackwater bossing. So, madali lang naman hulaan yan kasi kung titignan mo, dun sa clue na pinut on hold yung mga trade assets, is ilan lang naman yung naging matunog na mga teams na nagkaroon ng muntikang possible trade scenario, no? So, nandyan si Blackwater Bossing, yan, kung saan naging maingay yung pangalan ni Cedric Bearfield na trade pero hindi natuloy. Titan Ultra with Joshua Munson, ayan. Tapos Rain or Shine naman, okay, na kina Andre Karakot and Gian Mamuyak. So, aside doon, wala namang mga ibang bigating pangalan or teams ang matunog na muntika na magkaroon ng trade, ano, or may mga trade offers or natagal or nalagay yung player sa trade block. So, yung mga teams lang naman yon. Yung Converge, hindi din pumayag. Posible din siguro yung Converge, okay, na nung in-offer si Cedric Bearfield, ayan. So, hindi natin alam. Okay, baka siguro yung Shopee, totoo yung mga bali-balita. So, abangan natin mga bay, na kung kailan papasok or kung anong team yung papasukan nitong billionaire businessman na ito, na tinutukoy sa report na to. Yan lang mga bay. Maraming salamat sa panonood.